Narito tayo para sa part 15 ng Dreamland Adventure. Ilang araw na ang lumipas mula sa huling episode at ngayon ay nasa isang shopping mall tayo. Ang 2003 noodle stand ay malapit ng maging isang restaurant sa loob ng mall. Naroon sina Howard at Ty, kasama ang mga e-girls na pumunta upang maglibot sa mall at nagkita-kita sila. Binanggit ni Sandy na pinag-uusapan ng lahat sa grupo ng kumpanya ang chismis na nag-resign siya sa trabaho upang magbukas ng sarili niyang restaurant, at maganda ang mga review para sa kanyang stand. Kaya't ipinakita niya sa kanya ang mga taong nagbibigay ng 5 stars at nagsasabing masarap ang pagkain, mabait ang may-ari, at iba pa. Sinabi ni Chubby kay Howard na huwag kalimutan sila kapag siya yumaman, ngunit sinabi ni Howard na ito'y dahil sa mga cooking skills ni Josh na mabilis silang nakapagbukas ng restaurant. Sinabi ni Josh na marami siyang dapat ipagpasalamat kay Howard. Salamat sa kanya, hindi na siya basta-basta lang, siya ngayon ay isang tapat na manggagawa. Siya ay taos-pusong nagpasalamat kay Howard. Dati siyang mainitin ang ulo noong kabataan niya, laging nasasangkot sa mga gulo. Siya ay totoong pasaway. Matapos siyang makalabas ng kulungan, nagulat siya sa laki ng pagbabago ng mundo. Iba na ang mga tao. Nasa lahat ng dako na ang mga smartphone. Pati ang ekonomiya ay lubos na nagbago. Lubos na nawawala si Josh sa lipunang ito kung saan mabilis ang mga pangyayari. Hindi siya makasabay, at kahit na tila magkakaroon ng pagkakataon, lahat ay nagkakamali. Hanggang sa makilala niya si Howard. Hindi siya diniskrimina dahil sa pagiging ex-convict, at iginiit pa rin na makipagnegosyo sa kanya. Sa puntong ito, pinutol ni Sandy ang usapan, sinasabing may ilang negatibong review rin. Ang ilang tao ay nagrereklamo na ang Cook ay isang ex-convict na sinasabi nilang nang hold up ng tao at ngayon malaya na. Sinasabi nilang ay cancel ang restaurant dahil hindi sila makakaasa ng kahit anong mabuti mula sa isang ex-convict. Isa pang komento ang nagsasabing hindi dapat kumain doon. Hindi nila dapat tanggapin ang pagkain mula sa isang ex-convict. Lubos na nadismaya si Josh nang marinig ito. Hinayla ni Sandy ang ating bida para sa isang mabilis na usapan sa isang sulok, pagkatapos ay tinanong kung ang cook niya ay totoong isang ex-convict. Huminga siya ng malalim at tumango. Sinabi ni Sandy na magkakaroon ng masamang reputasyon ang restaurant bago pa man magbukas. Lumapit din ang iba pang e-girls, sinasabing ang negatibong komento ay nakatuon lamang sa chef. Pabulong na sinabi ni Chubby. Nananatiling tahimik si Howard. Pinapanood sila ni Josh. Hindi niya kailangan marinig para malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ito'y hindi patas. Kailanman ba siya hindi magkakaroon ng tapat na buhay? Pero, dumating siya. Walang iba kundi ang ating mahal na si Sabrina ang dumaan sa sandaling iyon matapos mamili. Lumipas ang ilang oras, at nakita natin na ipinaliwanag ng grupo ang sitwasyon ng 2,003 restaurant review sa kanya. Tiningnan niya ang mga komento at napansin ang isang bagay. Mukhang ang mga negatibong komento ay lahat ipinost ng sabay-sabay, na parang may nagbayad sa mga hate groups sa WhatsApp upang sadyang sir-on ang 2003 restaurant. Mayroon ba silang alitan sa isang kakompetensya? Naisip ni Howard ito. Sa katunayan, mayroong 2 lalaki mula dati. Sinabi ni Sandy na imbestigahan ang mga lalaking iyon. Nagpatuloy si Sabrina, sinasabing karamihan sa mga negatibong komento ay tungkol sa chef na ex-convict. Normal na walang estranghero na makakaalam noon. Tinanong niya kung ilan ang nakakaalam na siya ay dating nagkasala. Naisip ni Howard, ngunit si Josh ang sumagot. Si Hansu, alalay ni Lawrence. Masusing inimbestigahan niya ang buhay ni Josh. Alam niya pati, na ang chef ay dating nagbebenta ng droga. Sumigaw siya na tiyak na ang anak ng pute na iyon. Ngunit sinabi ni Sabrina na magpakalma siya. Sa ngayon, wala pa siyang ebidensya upang patunayan iyon. Humingi ng paumanhin si Josh sa ating bida dahil nadamay siya sa gulo na ito. Marahil hindi na sila dapat maging magkasosyo sa negosyo. Malapit nang magsalita si Howard ngunit tinanong ni Sabrina si Josh kung ganoon na lang ba kadali siyang susuko. Maaari silang lumaban sa parehong paraan. Maaari nilang gamitin ang media para sa kanilang kalamangan. Nakita natin siyang kinukuha ang kanyang telepono at tumawag sa isang tao. Sumagot ang tao, at sinabi niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan sa media dahil mayroon siyang interesting na balita. Lumipas ang ilang oras, at nakita natin ang isang artikulo sa website ng Faetang News tungkol sa isang dating convict na nagbayad na sa kanyang mga kasalanan at ngayon isang promising entrepreneur. Ang headline ng artikulo ay, iniwan niya ang buhay ng krimen upang magsuot ng apron. At pagkatapos ay nakita natin ang isang interview kay Josh Ty na nagsasabing hindi siya mabuting tao noon, ngunit ngayon ay nais niya maging isang disenteng tao. At pagkatapos ay nagpasalamat siya sa lahat sa pagkakataong magsimulang muli. Sumunod na ang ating bida ang in-interview.
Tinanong siya ng reporter kung bakit niya hinire ang isang taong alam niyang may masamang record. Sumagot si Howard na lahat ng tao ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung natuto sila mula dito at nag-evolve. Bukod dito, hindi ginawa ni Josh ang krimen para sa sariling kapakinabangan. Sinubukan niyang protektahan ang isang tao. Sinabi ni Josh sa reporter na may isang babae sa buhay niya na minsang inabuso ng isang makapangyarihang tao. Hindi niya matiis na tumahimik lamang kaya't inas-ikaso niya ang taong iyon. Ang natitirang bahagi ng artikulo ay ganap na pabor sa kwento ni Josh, inilalarawan siya bilang isang marangal na tao na karapat-dapat sa respeto at paghanga. At mula sa ating nakita, nagsimula ng basahin ng mga tao ang artikulo, at bumuo ng grupo ng mga tao upang suportahan siya. Salamat kay Sabrina, nagsimulang magbago ang opinyon ng publiko sa kanilang pabor. Nagsimulang lumabas ang mga review tungkol sa 2003 stand, sinasabing ito'y isang inspiring story. Dapat tulungan ang pobreng taong ito. Maraming positibong komento ang nagsimulang lumabas sunod-sunod. Hindi lang nabaligtad ni Sabrina ang sitwasyon pabor sa kanila, kundi natulungan pa niyang mas sumikat ang restaurant. Ang katotohanan ay ang buong kwento ng ex-convict ay tila isang biyaya sa pagkukunwari. Pagkatapos ay nakita natin ang isang insekto na gumagapang sa carpet at pagkatapos ay isang sapatos na dumurog dito. Iniwan ito ng durog-durog tulad ng pakiramdam ko kapag gumising akong may hangover. Nakuha na naman ni Hans, ang alalay, ang isang biktima. Isang babae ang tumawag kay Lawrence. Sinabi niyang siniraan ang restaurant ng binata ng isang online group, at pagkatapos ng mahusay na crisis management, mas bumuti pa ang reputasyon nito. Ang mediocre na restaurant na ito ay tila lumalaki ang kasikatan. Hindi man lang lumingon si Lawrence, nagsabi lang na ito'y interesante. Ito'y isang interesting na binata. Nagbago ang eksena pabalik sa mall. May ilang mga ibon na mapayapang lumilipad sa parking lot. Naglakad si Sabrina patungo sa kanyang sasakyan nang tawagin siya ni Howard. Luminga siya at nagtanong, bakit? Basta't sinabi niya, salamat. Tiningnan siya ng babae nang hindi nagsasalita ng ilang sandali hanggang sa sinabi niya, walang anuman. Galit lang siyang makakita ng maduming laro sa mga kompetisyon at tumalikod. Tinanong ni Howard kung iyon lang ba ang dahilan kung bakit siya tumulong. Tumigil siya sa harap ng kanyang sasakyan at nagsimulang sumakay. At by the way, isa itong damn Ferrari. Congrats sa sasakyan. Naisip ng ating bida na hindi nagsasabi ang babae ng kahit ano, tinanong niya kung baka nagmamalasakit siya sa kanya o kung anuman. Tahimik ang babae hanggang sa sinabi niyang, seryoso, natagalan ba talaga iyon para mapagtanto mo? At pagkatapos ay pinaandar niya ang kanyang sasakyan at umalis, iniwan ang ating bida doon, naguguluhan, iniisip na medyo malamig ngayon. Ngunit sa loob niya'y pakiramdam niya'y mainit. Lumipas ang ilang panahon, at naglalakad ang ating bida sa mga kalye ng kanyang bayan, iniisip na malapit na ang bagong taon, at sa pagkakataong ito ay nais niyang ipagdiwang ang okasyon sa bahay ng kanyang mga magulang upang magpahinga at makipagkwentuhan sa kanila. Napansin niya na may nadaanan siyang pamilyar na tao. Lumingon siya at tinawag ang tao, ang babae, na nagngangalang Cecilia, tumalikod at agad siyang nakilala, sinabing isa itong pagkakatugman ng pagkakataon. Si Cecilia ang unang kasintahan ni Howard. Nag-date sila noong sila'y nasa paaralan pa, ngunit gaya ng alam natin, sa isang punto ay hiniwalayan siya ni Cecilia dahil sa utang ng kanyang pamilya. Sinabi niyang bata pa siya, at walang dahilan para itali ang sarili sa isang mahirap na buhay kasama si Howard. Tinanong ni Howard kung kamusta na siya, at agad niyang napansin ang singsing sa kanyang daliri, at natahimik. Napansin ni Cecilia na nakita ni Howard ang singsing at sinabing ayos lang siya, pagkatapos ay tinanong kung naaalala pa niya si Samuel mula sa kanilang paaralan. Malapit na siyang ikasal at nais niyang imbitahan si Howard sa kasal, ngunit dahil palaging nagpapalit ng numero si Howard, hindi niya makontak ito, kaya't inutusan siya ni Samuel na tawagan si Howard. Sinabi ni Howard, sige, tatawagan ko siya, ngunit sa kaloob-looban niya ay iniisip niyang hindi alam ni Samuel na matagal na silang naghiwalay ni Cecilia. Nanatili silang dalawa sa isang awkward na katahimikan ng ilang sandali. Hindi sila nag-uusap ng matagal hanggang sa dumating ang wayfo ni Howard. Sumugod si Sharon at niyakap siya, ninitian ng karaniwan. Nabigla ang babae, iniisip na ang ganda naman niya. Tinanong ni Sharon kung ano ang ginagawa ni Howard doon. Alam ba niyang may business trip siya at dumating para sorpresahin siya? Sinabi ni Howard na ito talaga ang kanyang bayan, at hindi makapaniwala si Sharon. Ibig sabihin ba, ang destinasyon ng kanyang business trip ay eksaktong hometown ni Howard? Tila nakatadhana silang muling magkita. Sinabi ni Howard na huwag niyang sabihin iyon kahit na nagbibiro lang siya. Kung marinig ito ng mga tao, magsisimula silang magchismis tungkol sa kanya.
Tinanong ng ex ni Howard kung sino ang babaeng iyon. At si Sharon mismo ang sumagot na siya isang tagahanga ni Howard at tinanong kung kaibigan ba niya ito. Sinabi ni Cecilia na siya'y ex-girlfriend at agad na pumasok sa extermination mode si Sharon. Napansin ng babae na kahit may matamis na boses at magandang ngiti si Sharon, may kung anong nakakatakot tungkol sa kanya. Sinabi ni Sharon kay Howard na masyado siyang nag-aalinlangan at hindi niya dinala ang gloves o sombrero. Lamig na lamig ang kanyang mga kamay. Maaari ba niyang painitin ito? At pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Howard. Sinabi niyang napakainit ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ay inilapit niya ang kamay ni Howard sa kanyang mukha upang ipakita kung gaano kalamag ang kanyang pisngi. Nagtataka ang ex kung ano ang meron sa babaeng ito. Nagpapapansin ba siya kay Howard dahil yumaman ito? Ngunit napansin niya ang mga hikaw, kwintas, at Gucci bag. Ang babaeng ito ay naka-luxury items mula ulo hanggang paa. Habang si Howard, well, ang kanyang mga damit ay puro thrifted. Ang totoo, ang babaeng ito ay dapat isang milyonarya. Habang pinagmamasdan ng dalawa, nagtataka siya kung bakit interesado ang isang sophisticated at mayamang babae sa isang tulad ni Howard. Si Sharon, na cozy na kay Howard, nagsimulang tumitig sa ex niya. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng tingin na mas nakakatakot kaysa sa anumang mutant beast mula sa isang post-apocalyptic na mundo. Napaihi ang babae sa takot at tumalikod, sinasabing may appointment siya. Umalis siya, iniisip na suffocating iyon, tila ba? May isa pang babae sa buhay ni Howard. Tinanong ni Sharon si Howard kung may oras ba siya upang samahan siya sa mall para mamili ng damit. Maaari siyang tulungan ni Howard pumili ng magagandang damit. Sinabi ni Howard na masama ang kanyang taste sa fashion. Mas mabuting siya na lang ang mamili mag-isa. Habang iniisip niya na tatanungin siya ni Sharon tungkol sa kanyang ex. Minsang may girlfriend si Samuel na palaging nagtatanong tungkol sa kanyang ex. At pagkatapos ay nagkwento si Samuel ng ilang istorya. At syempre, nagselos ang babae at naging awkward ang kanilang relasyon. At hindi nagtagal, naghiwalay din sila. Natutunan ni Howard ang aral na ito. Ang pagbanggit sa ex-girlfriend ay palaging nagdudulot ng problema sa kasalukuyang relasyon. Si Sharon, na parang binabasa ang kanyang isip, sinabi na baka iniisip ni Howard kung bakit hindi siya nagtatanong tungkol sa ex-girlfriend niya. Pagkatapos sinabi niya na ang natapos na ay natapos na. At anyway, ngayon siya ang kasama ni Howard, di ba? Naisip ni Howard kung gaano katalino si Sharon. Sandali, ano ang ibig niyang sabihin na siya na ngayon ang kasama ni Howard? Hinawakan muli ni Sharon ang kanyang kamay at tinawag siya, sinasabing kailangan niyang bumili ng ilang bagay. At sinabi lang ni Howard, okay. Tila siya'y natatame na nang hindi niya namamalayan. Pagkalipas ng ilang panahon, nakita natin si Sharon na nagtatanong kung alin sa dalawang outfits ang mas maganda. At sinabi ni Howard na pareho. Pakiramdam ni Sharon ay parang isang prinsesa kasama ang kanyang Prince Charming, habang si Howard ay parang tuta na tin-i-train. Narinig niya ang mga attendant ng tindahan na nagchichismis na ang babaeng ito ay mukhang napakayaman at stylish habang ang lalaki ay mukhang karaniwan lang na ikinapanghina niya. Tila iniisip ng mga tao na siya'y laruan ng babae. Ngunit masaya si Sharon. Hinahanap ni Howard ang numero ni Samuel sa kanyang telepono at tinawagan siya. Sinabi ni Howard na narinig niyang ikakasal na si Samuel at binati siya. Sinabi ni Samuel sa kabilang linya na salamat bro, bukas ang kasal, bakit hindi ka pumunta? Kung kailangan mo, mag-aayos ako ng maghahatid sa'yo. At sinabi ni Howard, deal then. Makalipas ang ilang sandali, nasa kotse na silang dalawa at narinig ni Sharon na nagsabi si Howard na pupunta siya sa isang kasal bukas. Kinumpirma ni Howard at sinabi kay Sharon ang tungkol sa kasal ng kanyang kaibigan. At agad na nag-imbite si Sharon na sumama, sinasabing bakante siya bukas at wala siyang pupuntahan. Agad na naisip ni Howard na hindi ito magandang ideya. Magkakamali ng akala ang mga tao. Kaya sinabi niya sa kanya na malayo ang bahay ng kanyang kaibigan. Sa medyo mahirap marating na lugar, na may ilang kilometro ng kalsadang lupa papunta doon. Maaring hindi siya maging komportable. Ngunit hindi niya ito pinansin, sinabing ayos lang, walang problema. Bukod dito, imbis na kumuha ng Uber, pwede niyang gamitin ang kanyang kotse para pumunta doon. Sa tingin ni Howard, hindi ito pwedeng mangyari. Kung magasgasan man lang niya ang kotse, patay na siya. Kaya sinabi niya na ayos lang siya. Magpapadala ng kotse ang kanyang kaibigan para sunduin siya. Kinabukasan, tumunog ang telepono ni Howard. Si Samuel iyon, ang ikakasal. Si Howard, bihis na at handa na sa kasal. Tinanong kung dumating na ba ang kotse. Ngunit tumawag si Samuel para sabihing may problema sa kotse. At hindi siya makakapagsundo.
Kailangan ni Howard humanap ng ibang paraan para makarating doon. Kaya, nagkagulo si Howard. Dahil nasa liblib na lugar ang bahay ni Samuel. At walang Uber driver na gustong pumunta doon. Naisip niyang gamitin ang kotse ng kanyang tiyuhin. Ngunit pumunta ito sa isang kaibigan gamit ang kotse. Si Sharon, na naisip na ang lahat, ay inalok ang kanyang kotse sa kanya. Walang masyadong opsyon, kaya iyon ang ginawa ng ating bida. Natawa si Sharon dahil sa huli. Nangyari ayon sa gusto niya. Tinanong niya kung dito ba ginugol ni Howard ang kanyang buong pagkabata. At sinabi ni Howard na hindi. Bago siya nagsimula sa paaralan. Nakatira siya sa kanyang lola sa probinsya. Pagkatapos, nagsimula siya sa paaralan at umalis na. Ngunit palaging pumupunta roon tuwing bakasyon. Hiningi ni Sharon na dalhin siya sa bahay ng kanyang lola. Gusto niyang magpalipis ng ilang araw doon. Hindi pa siya nakakapunta sa probinsya. Tinanong siya kung hindi ba siya natatakot na baka saktan siya ni Howard. Pwede naman siyang maging masamang tao. Paano kung siya ay sangkot sa human trafficking? Sumagot siya ng simple na hindi siya sasaktan ni Howard. At nawala ng salita si Howard. Samantala, sa lugar kung saan magaganap ang kasal ni Samuel, may ilang mga lumang kaklase na nag-uusap na. Isa sa kanila ang nagtanong kung darating din ba si Howard. Ang lalaking nasa kanan ay nagtanong kung sino iyon. Hindi niya maalala ang pangalang iyon. Ang nasa gitna ay nagsabi na siya iyong lalaking may malaking utang ang pamilya. Na palaging kumakain lang ng sopas at kanin sa kantina. Pagkatapos, ang isa ay nagtanong kung iyon ba ang lalaki na dati kasama ni Cecilia. May rustikong hitsura si Cecilia. Bagay sila, sinabi ng lalaki sa kaliwa na malamang naghiwalay na sila. Hindi pa nagtatagal, nakita niya si Cecilia na naglalakad na may kasamang mayamang lalaki na magkahawak kamay. Tinanong ng nasa gitna kung niloko ba ni Cecilia si Howard. Napakamalas na tao. Pagkatapos, sa oras na iyon, isang bago at puting BMW ang pumarada sa harap ng lugar. Ang mga lalaki ay nagulat na sa mayamang kotse at nagtanong kung sino ito. Malamang iyon ang lalaki na dating presidente ng student council at galing sa mayamang pamilya. Sinasabi nilang nagtatrabaho siya ngayon sa finance at mas mayaman pa. Pagkatapos bumukas ang pintuan ng kotse, at may lumabas. Hindi pa nila nakikita kung sino ito, ngunit humahanga na sila sa kanyang sapatos. Nakikita nilang si Howard, ang ating bida, at hindi sila makapaniwala. Sinabi niyang matagal na silang hindi nagkikita. Kamusta na sila? Pagkatapos, bumaba rin si Sharon sa kotse, na lalong nagpagulat sa kanila. Si Sharon, nakadamit ng simpleng ngunit maganda pa rin, ay bumati sa lahat. Ang mga lalaki ay nabighani sa kanya, at ang lalaki sa likod ay natuluan pa ng laway. At doon nagtatapos ang kabanata. Ang susunod ay nagsisimula sa isang mensahe sa WhatsApp group ng dating kaklase. Ang chismis na dumating si Howard sa kasal na may kasamang napakagandang babae ay kumalat na. Humihingi na sila ng larawan niya sa group. Nagpadala ang chismoso ng larawan ni Sharon, at sinasabi ng mga tao sa chat na totoo nga, maganda siya. Parang anghel ang itsura niya. At sa kasal, nagre-relax lang ang lahat, nag-uusap tungkol sa nakaraan. Tinanong ni Sharon kung lahat ba ng naroon ay nag-aral kasama ni Howard. Ikinagagalak niya silang makilala, at bumati rin ang mga lalaki sa kanya. Inayos niya ang kanyang buhok, itinabi, na lalong nagpatingkad sa kanyang kagandahan. At nagtataka ang mga lalaki kung bakit single pa sila ng maraming taon habang si Howard ay dumating na may kasamang napakagandang babae. Sa oras na iyon, may sumigaw para mag-toast para sa bride. At naroon siya, sa magandang Chinese dress. Ang bride at ang bridegroom ay parehong in love kay Samuel. Pareho silang mukhang masaya. Nakakatawa dahil si Samuel ang pinaka-wild na tao sa kanila, sinasabing kalokohan ang kasal. At sa huli, siya ang unang nagpakasal sa kanilang lahat. Sinabi ni Sharon na ang bride ay mukhang kamangha-mangha, at isa sa mga lalaki ay blunt na sinabi na hindi siya kasing ganda ni Sharon. At ang dalawa pang lalaki ay sumang-ayon din ng blunt. Si Sharon ay nagbuntong hininga at sinabi na hindi mahirap paniwalaan, di ba? Kahit sino pa siya, mahirap din niyang mapalapit si Howard. Kailangan niyang maghabol ng husto bago siya binigyan ng pagkakataon. Hindi makapaniwala ang mga lalaki. At mabilis na bumuo ng alyansa laban sa kanya. Sinubukan niyang sabihing hindi ganoon, ngunit lalo lang silang nainggit sa kanya. Sa tingin ni Howard, ito'y kakaibang sitwasyon. Kung itatanggi niya si Sharon, mapapahiya ito sa harap ng lahat. At magiging ungrateful siya. Marahil ay mas mabuting manahimik na lang siya. Isang babae na naruroon lang bilang extra ay nagtanong kay Sharon kung paano sila nagkakilala. At sinabi ni Howard na ang mga kumpanya nila ay business partners. At nagkakilala sila sa proseso ng komersyal na kooperasyon.
Nagtataka siya kung ano ang iisipin nila kung sasabihin niyang CEO si Sharon. Sinabi niya na maraming lalaki ang nagtatangka sa kanya. Ngunit wala siyang binigyan ng pagkakataon. Sa paano man, nagdudulot ng espesyal na pakiramdam si Howard sa kanya. Habang sinasabi niya ito, isinawsaw niya ang piraso ng isda sa toyo. At sinabi niyang parang kilala na nila ang isa't isa sa ibang buhay. Pagkatapos, inilagay niya ang piraso ng isda sa plato ni Howard. Lalo pang nagulat ang mga lalaki. Habang si Howard ay iniisip na masarap palang mainggitin ng iba. Nagsimulang magtaas ng kanilang mga baso ang mga lalaki. Isa-isa nilang tinaas ang kanilang mga inumin. At parang magtotoast na sila, ang totoo ay gusto nilang lasingin si Howard. Iniisip ng ating bida na patay siya rito. Samantala, si Sharon ay nag-e-enjoy kasama silang lahat. Lumipas ang mga oras, tapos na ang kasal, at pauwi na ang dalawa. Medyo lasing si Howard, natutulog sa balikat ni Sharon. Nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na Stone Village. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, paulit-ulit na sinasabi ni Howard na gusto niyang pumunta sa nayon na ito. Sinasabi niyang dito nakatira ang kanyang lola. Nakikita natin siyang lasing na lasing, sinasabing ang lola niya ang nagpalaki sa kanya. At matagal na mula noong huling bisita niya rito. Pagdating sa bahay ng lola niya, pinarada ni Sharon ang BMW at dinala ang ating bida sa pintuan. Habang paulit-ulit siyang sumisigaw na narating na nila. Lumabas ang kanyang lola, tinatanong kung si Hawa iyon. Sinabi niyang hindi niya alam na darating siya at tinanong kung sino ang magandang babaeng ito. Sinabi niyang kaibigan niya ito. Pwede siyang tawaging Sharon, at binati ni Sharon ang lola. Sinabi ng lola na pumasok sila. Katatapos lang niyang gumawa ng tsaa, kaya pumasok sila. Makalipas ang ilang sandali, si Howard ay natutulog na sa kama at humihilik. Inihain na ang tsaa, sabay na umiinom si Sharon at si Lola. Sinabi ni Sharon kay Lola na masarap ang tsaa na ginawa niya. Agad na nagtanong si Lola kung nobya siya ng apo niya. Naisip ni Sharon sandali at sinabing hindi pa. Sinabi ng matanda na si Hawa ay hindi pa nagdadala ng kahit sinong babae doon. Mabuting bata siya, pero hindi magaling sa mga salita. Noon, lahat ng iniisip niya ay tinatago niya sa sarili. Hindi niya sinasabi ang nararamdaman niya. Hinawakan ni Lola ang kamay ni Sharon at sinabing sana igalang niya iyon at bigyan ng espasyo si Howard. Sumagot si Sharon na oo, igagalang niya iyon. Pagkatapos, sinabi ni Sharon na tila malapit sila ni Howard. Sinabi ng matanda na ang ating bida ay ipinanganak sa isang napakahirap na lugar sa probinsya. Ayaw ng mga magulang niya na maghabang buhay sa bukid. Kaya lumipat sila sa malaking lungsod para magtrabaho pagkatapos nilang magpakasal. Nang 3 taong gulang si Hawa, sobrang abala ang mga magulang niya sa trabaho para alagaan siya. Kaya pinabalik nila siya para manirahan sa kanya. Nang 7 taong gulang si Hawa, gusto nilang makakuha siya ng magandang edukasyon. Kaya ipinadala siya para manirahan sa isa pang lola niya. Kaya nagsimula siyang manirahan kasama ang mga pinsan niya. 7 o 8 sila, hindi na maalala ng matanda ang eksaktong bilang. Ang mahalaga, hindi siya maganda ang trato ng mga lola at lolo niya. Sa katunayan, halos hindi siya pinapansin. Madalas siyang binubuli ng mga pinsan niya, palagi at matindi. Noong maliit pa siya, siya ang pinakamabait at pinakamasayang bata. Palaging nakangiti at napakatalino. Laging kumakanta na parang ibon. Pero pagkatapos ng ilang taon ng pamumuhay kasama ang mga lola at lolo niya, naging iba siya. Naging introvert siya. Halos hindi nagsasalita kahit tinatanong siya. Laging pinagsisisihan ng matanda na hindi niya ipinaglaban na manatili si Hawa sa kanya. Lahat ng ito ay sinabi ni Lola kay Sharon. Naalala ni Sharon si Howard na nakilala niya sa panaginip. Yung lumalaban sa mga mutant na hayop gamit ang sariling kamay. Kinabukasan, nagising na ang ating bida mula sa kalasinggan. At gaya ng inaasahan, malaki ang kanyang hangover. Pero swerte, naghihintay si Sharon na may dalang plum juice na ginawa ni Lola para sa kanyang hangover. Nakita ni Howard si Sharon, iniisip niyang palagi siyang nagkakamali kapag umiinom. Bakit niya dinala si Sharon dito? May tumapik sa balikat niya. Tiya niya iyon, nagtatanong kung bakit hindi niya sinabi na may nobya siyang maganda. Hindi niya sinabi kahit sa ina niya. Dinala niya ang magandang dalaga sa bahay ni Lola. Iniisip ni Howard na napahamak siya. Pero nagpatuloy sila sa buong araw sa bahay ni Lola hanggang dumating ang hapunan. At gaya ng lahat ng Lola, gusto niyang makitang kumakain ang apo niya hanggang sa mabusog. Kaya naghanda siya ng masarap na hapunan para sa kanila. Sinabi niya kay Sharon na tikman ang rice cake habang nagdala ang tiya ng rice fermented drink na ginawa ni Lola para tikman din ni Sharon. Nagpasalamat si Sharon at ininom lahat.
Lumipas ang ilang sandali at nakita nating mas malakas ang fermented drink ni Lola kaysa inaasahan ni Sharon. Medyo tipsy si Sharon. Dinala ni Howard siya sa kwarto at pinatulog. Lumabas si Lola at ang tiya sa pinto ng kwarto, sinasabing alagaan mabuti si Sharon. Medyo nahihiya si Howard kung paano sumagot. Pero agad nilang sinara ang pinto. Tiningnan niya si Sharon na nakahiga at sinabi na alam niyang hindi ito marangyang bahay gaya ng nakasanayan niya. At humingi ng paumanhin sa pagpapalipis ng gabi dito. Walang sinabi si Sharon, tila nasa Narnia na. Kaya tatalikod na sana ang bida para matulog siya ng payapa. Nang bigla siyang hinawakan ni Sharon. Sinabi niya na huwag siyang umalis dahil masyadong madilim dito. Sinabi ni Howard na sisindihan niya ang ilaw para sa kanya. Pero hinawakan ni Sharon ang kamay niya. At dinala ito sa kanyang mukha, nagtatanong kung maaari siyang kausapin. Sinabi ni Howard na mas mabuti na hintayin hanggang mag-sober siya. Humingi ng pangako si Sharon na palaging nandyan para sa kanya si Howard. Nagulat si Howard. Gusto niyang sabihin na oo, pero hindi niya masabi. Sinabi ni Sharon na minsan may panaginip siya at may lalaki sa panaginip na iyon. Iniligtas siya ng lalaki ng maraming beses sa panaginip pero hindi niya ito itinuring ng tama. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mukha. Pinag-usapan niya ang 2003 noodle stand. May kahulugan ba ang numero 2003 para sa kanya, hindi ba? Sa puntong iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Howard. At nagsimulang magpawis. Hindi maaari. Tumayo pa siya mula sa kama, pero walang sinabi sa kanya. Naalala ni Sharon ang nangyari sa panaginip na iyon. Naalala niya si Howard. Ibig bang sabihin nito na ang karakter niya sa laro ay tunay niyang sarili? Paano kung si Sabrina ay tunay na Sabrina rin sa panaginip? Pumutok ang ulo ni Howard sa puntong iyon. Pero umupo si Sharon sa kama at ipinatong ang ulo sa kanyang dibdib. Sinabi niya na alam niyang magkaiba sila. At sa huli, hindi na sila magkikita. Umaasa lang siya na sa puso ni Howard, palaging may lugar para sa kanya. Habang patuloy ang pag-agos ng luha, ipinatong ni Howard ang kamay niya sa labi ni Sharon at sinabi ang huwag nang magsalita. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit at matagal. Unti-unting inihiga niya si Sharon hanggang nakapatong sila sa isa't isa sa kama. Tinitigan ni Howard ang mga mata ni Sharon at ganun din siya. At gayon, mga kaibigan, lumipas ang gabi at sumikat ang bagong araw sa bahay ni Lola. Alam ko kung ano ang iniisip nyo. Kaya ba ginawa nila iyon? Nang magising si Howard, may buhok na nakapatong sa kanyang ilong. Pagmulat ng mata, nandun si Sharon sa ibabaw niya, nilalaro ang buhok niya. Nagising na siya. Tinanong ni Howard kung mahimbing ang tulog niya at sumagot si Sharon na hindi naman. Niyakap siya ni Howard buong gabi pero walang ginawa pa. Tila ba wala siyang nararamdaman para kay Sharon, di ba? Sinabi ni Howard na natutulog si Lola sa katabing kwarto. Pero sinabi ni Sharon na iyon ay palusot lang. Isang babaeng may karanasan na ang lola niya, nakita na niya ang lahat. Oo, mga kaibigan, handa na siya. Pero ang bida natin, sa kabilang banda, tinanong siya kung gusto niya siya na manatili sa tabi niya magpakailanman. Anong klaseng papel ang gusto niyang gampanan niya sa buhay niya? Hindi inaasahan ni Sharon ang tanong na iyon. Kaya nag-isip siya sandali at unti-unting inilapit ang mukha niya kay Howard. Dahan-dahan niyang sinabi hanggang sa sinabi niyang siya. Sa puntong iyon, may kumatok ng malakas sa pinto na tila babasagin ito, naputol ang kanilang mood. Nagulat sila pareho at sino ang pumasok sa kwarto. Si Kitty Chen, nagulat. Tila ipinadala siya ng ina ni Howard para magdala ng isang bagay. Pero nakita niya ang bukol sa ilalim ng kumot. Malinaw na tao iyon at medyo nahiya siya. Pero nang makita niya ang mataas na takong, damit, at bra sa kama, napagtanto niya at mabilis na umalis sa kwarto, humihingi ng paumanhin sa pagkagambala. Lumipas ang ilang sandali at lahat sila ay nakaupo sa paligid ng mesa. Naghahanda ng tanghalian si Lola at ang tiya. Medyo nahihiya sina Sharon at Howard. Pero si Kitty may tingin na parang naughty one sila. Sinabi ni Sharon na kailangan niyang maligo. Kaya tumayo siya at umalis. Sa puntong iyon, diretsong lumapit si Kitty kay Howard, eager malaman ang chismis. Nagtatanong kung paano niya. Napaniwala ang ganoong kagandang babae na maging nobya niya. Nakita nating binuksan ni Sharon ang shower at naligo. Habang sinasabi ni Howard kay Kitty ang buong chismis. Sinabi ni Kitty na naiintindihan niya. Ibig bang sabihin siya ang unang naghabol kay Howard? At pagkatapos ay sinabi niya na isa siyang maswerteng aso. Huminga ng malalim si Howard. Napansin ni Kitty na hindi siya mukhang masaya at tinanong kung bakit. Tinanong siya ng protag kung paano kung siya ang nasa posisyon ng isang babae na talagang nagkakagusto sa isang lalaki hanggang saan siya aabot para mapalapit ito sa kanya.
Nag-isip si Kitty sandali at sinabi na baka isantibi niya ang kanyang dignidad at mag-flirt sa kanya. Tinanong ni Howard kung ipagpapatuloy pa rin ba niya ito kahit paulit-ulit siyang tinatanggihan. At sinabi ni Kitty na walang ganon. Ipinagmamalaki ng lalaki na ligawan siya. Paano siya tatanggihan? Tinanong ni Howard kung isasantabi ba niya ang kanyang pride at sasabihin sa mga kaibigan na siya ang unang naghabol. Tinanong niya kung sasama siya sa kanyang bayan, isang maliit at liblib na nayon, at bisitahin ang kanyang lola. Kung magpapakalasing siya at hihilahin siya para matulog sila sa iisang kama. Tinanong niya kung ganon kalaki ang pagmamalasakit niya sa lalaki na gagawin niya ang lahat para sa kanya. Tulad ng pagprotekta sa kanyang marupok na ego kapag frustrado. At pagkatapos nakita natin na sa kasalan, si Sharon ang umiinom ng mga alak na ipinipilit kay Howard. Dahil nakita niyang hindi na ito kaya. Tinanong ni Kitty kung hindi ba't kahanga-hanga ito. Lahat ng ito ay nagpapatunay kung gaano siya kamahal. Sa puntong ito, biglang tumayo ang protag na ikinagulat ni Kitty. Sinabi niyang walang sino man ang isinilang para maging mahirap na manunoyo. Ito'y laban sa likas na kalikasan ng tao. Si Sharon yang ay isang maganda at edukadong babae. Siya ay elegante tulad ng isang prinsesa, ngunit hindi spoiled. At isinantibi niya ang lahat ng kanyang pride at dignidad para lamang ligawan ng isang ordinaryong lalaki. Ang buong kwento ay parang hindi ka panipaniwala. Sinabi ni Kitty na naiintindihan niya kung bakit siya nagdadalawang isip. Ngunit ang sinumang lalaki ay magiging thrilled at excited kung ang isang maganda at mayamang babae ay magpakita ng interes sa kanya. Sila'y tiyak na sasang-ayon sa anumang kanyang hilingin. Hindi sila magdadalawang isip bago isakripisyo ang kanilang sarili para sa kanya. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya alam kung ano ang iisipin tungkol sa kanya. Siya ba'y nagiging handgal o responsable? Pagkatapos tinanong niya siya kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung siya ang nasa posisyon niya. At sinabi niyang magpapasakop siya sa kanya ng lubos. At pagkatapos nakita natin si Sharon sa banyo na nagpapatuyo ng kanyang buhok at naghahanda. Hindi mukhang nagustuhan ni Howard ang sinabi ni Kitty. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Sharon sa sala na sinasabi niyang handa na siya. Katatapos lang niyang maligo, at ngayon ay pakiramdam niya ay sariwa at mabango. Sinabi ng protag na gusto niyang pag-usapan ang isang mahalagang bagay at inanyayahan siyang pumunta sa kwarto. Hindi niya lubos na naintindihan kung ano ang gusto niyang sabihin, ngunit sumama siya. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Tumingin si Kitty upang makita kung ano ang nangyayari at nakita si Sharon na tumatakbo palabas ng kwarto. Umiiyak ng walang patid. Lumabas pa siya ng bahay ng lola. Tila may malalim na nasaktan sa kanya. Galit na pumunta si Kitty kay Howard at tinanong kung ano ang sinabi niya sa kanya. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang pinsan. Sinabi niya na dati itong isang mahirap na lugar. May mga bundok sa paligid na naglalayo sa nayon mula sa ibang mundo. Ang daang aspaltado sa harap ng bahay ay itinayo nang siya ay nasa high school pa lamang. Ang nayon ay nangalap ng pera para sa konstruksyon mula sa mga kalapit na nayon. Lumipat ang kanyang ama at ang buong henerasyon nito sa lungsod upang maghanap ng trabaho at oportunidad. Upang makatakas sa kahirapan. Ang ilan ay yumaman, ang iba ay hindi. Ang kanyang ama, sa kasong ito, ay isa sa mga hindi pinalad. Bumalik siya ng bahay na may utang na truck. Kinailangan nilang ibenta ang kanilang sariling bahay, at ngayon ang kanyang mga magulang ay halos suportado ng kanyang mga lolo't lola. Ang pinakagusto ni Howard ngayon ay mabayaran ang utang na ito ng mabilis. At pagkatapos ay bumili ng malaking bahay para sa kanyang mga magulang. Ang iba pang aspeto ng kanyang buhay. Well, wala siyang gaanong oras para mag-isip tungkol sa ibang bagay kung naiintindihan niya. At oo, naiintindihan ni Sharon. Tinanong niya kung ito ang pinakamatalinong dahilan na naisip niya upang alisin siya sa kanyang buhay. Sinabi niya na makinig siya. Ang kinatatakutan niya ay baka magkaiba ang kanilang mga gusto. Sa puntong ito, nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha. Umiiyak na si Sharon, sinasabi niyang ginawa na niya ang lahat upang mapalapit sa kanya. Ano pa ang inaasahan niya mula sa kanya? Sinabi ni Kitty na isa siyang salbaha at sinabihan siya na habulin siya ngayon din. Pakiramdam ni Howard ay parang sampal ang natanggap niya mula sa babae at pagkatapos ay humabol kay Sharon. Pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Sa gitna ng kakahuyan, hinihingal na si Howard. Ngunit natagpuan niya si Sharon. Tinanong niya nang hindi humaharap kung naiintindihan ba niya kung gaano siya ka-proud. At gayon pa man, isinantibi niya ang kanyang pride para sa kanya. Sumama siya sa kasal ng kanyang kaibigan at kahit sa bahay ng kanyang lola. Talaga bang hindi niya alam kung ano ang gusto niya? At pagkatapos siya ay sumabog, tinatanong kung ano ang kinatatakutan niya.
Sa puntong ito, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Tinawag siyang duwag, sinabi sa kanya na tingnan siya sa mga mata at sabihin na wala siyang nararamdaman para sa kanya. At ayaw na niya siyang makita muli. Kung gagawin niya iyon, mawawala siya sa kanyang buhay at hindi na niya siya makikita muli. Sumigaw siya na sabihin ito ng minsan. Sinimulan niyang suntukin ang kanyang dibdib, sumisigaw na sabihin ito ng malakas. Hinawakan lang siya ni Howard sa kanyang mga bisig. Sinabi niyang pakawalan siya, ngunit niyakap siya ng mas mahigpit. Dahan-dahan, tumigil siyang magpumiglas. Sinabi ni Howard na siya ay sorry, ngunit sinabi niya na ayaw niyang mag-sorry siya. Tinanong niya pagkatapos kung ano ang gusto niyang sabihin. Magsasalita na siya, pagkatapos sinampal siya sa ulo at sinabi na yakap siya ng masyadong mahigpit. Pakawalan siya at humingi ng paumanhin. At pagkatapos tinanong niya kung palaging andyan siya para sa kanya. Sinabi niya na oo. Tinanong niya kung magiging boyfriend niya siya. At sinabi niya na oo. Tinanong niya kung gusto niya siya. Pagkatapos inilagay ni Howard ang kanyang kamay sa kanyang mukha, naramdaman ang kanyang balat laban sa kanya habang humahanga sa kagandahan ni Sharon. At pagkatapos sinabi niya na oo. Ninakaw niya ang isang halik mula sa kanya at pagkatapos sinabi sa kanya na tandaan ang kanyang sinabi ngayon at huwag itong kalimutan. Naging malalim ang pag-iisip ni Howard. Sila, sa gitna ng kakahuyan ng kawayan, ay sa wakas naging magkasintahan. Iniisip niya na hanggat hindi siya umaalis, palagi siyang nandyan para sa kanya. At ganun natapos ang kabanata. Ang susunod na kabanata ay nagsisimula sa bahay ng mga magulang ni Howard. Tinanong ng kanyang ina kung ibig sabihin ba nito ay may kasintahan na siya, at tinanong kung kailan niya ito dadalhin sa kanilang bahay. Makikita natin na mabilis na ikinalat ni Kitty ang chismis. Sinabi ni Howard na kakasimula pa lang nilang mag-date. Masyado pang maaga para sa mga seryosong bagay na iyon, at hiniling niya sa kanyang ina na maghintay muna ng kaunti. Ang chismis na nakikipag-date si Howard kay Sharon ay mabilis na kumalat sa kanyang mga kakilala at kaibigan. At dahil dito, sa wakas ay tumigil na ang mga tao sa pagtatangka na iset up siya sa mga blind dates. Karaniwan ay hindi niya iniintindi ang kanyang hitsura at mga bagay na tulad nito, ngunit kapag naiisip niya si Sharon. Naiisip niya na baka nakakahiya siya para kay Sharon. Hindi niya kailangan ng mga marangyang tatak tulad ng Lacoste at Gucci. Ngunit kahit papaano, maaaring magsuot siya ng mas magagandang damit. Sa wakas ay nagsimulang alagaan ni Howard ang kanyang hitsura. Ngayong nakikipag-date na siya sa isang babae tulad ni Sharon. Bumili siya ng ilang damit dito at doon. Makalipas ang ilang sandali, naririnig natin ang boses ni Sharon sa telepono na nagtatanong kung nasaan siya. At sumagot siya na nasa harap na siya ng bahay. Nasa business trip si Sharon. Akala niya ay maghihintay ito sa hotel, ngunit hindi. Nag-rent siya ng isang Airbnb, isa sa mga pinakamarangyang mga ito. Walang mas mababa pa sa inaasahan mula sa kanya, at well, mukhang nagustuhan niya ang lugar. Habang hinahawakan siya sa kamay, sinabi niya na sa tingin niya ay hindi ligtas ang mga hotel. Dahil minsan ay narinig niyang naglalagay ng mga mini camera ang mga tao sa mga kasangkapan. Pagpasok nila sa bahay, makikita natin na ito ay isang napakalaking marangyang mansyon nga. Sinabi niya sa kanya na tanggalin ang kanyang coat habang nagsisimula na siyang tanggalin ang kanya. Akala ni Howard na isa lang itong puting damit, ngunit ang ganda-ganda nito sa kanya. Tinanong niya si Howard kung ano ang gusto niyang kainin dahil halos inubos na niya ang malapit na pamilihan. At, well, sa larawan pa lang na ito, may hula na ako kung ano ang gusto niyang kainin. Sinabi ni Sharon na sa totoo lang hindi niya talaga gusto ang magluto. Ayaw niya ng mantika at usok. Sabi ng bida na siya na lang ang magluluto. Gusto ni Sharon na matutong magluto. Pagkatapos ng lahat, opisyal na siyang waifu ng bida. Kapag ang kasintahan niya ay nasa bahay niya, gusto niyang may lamesang puno ng masasarap na pagkain para pakainin siya. Iminungkahi ng bida na magluto na lang sila ng magkasama, at sinabi niyang magandang ideya iyon. Makalipas ang ilang oras, ang dalawa ay nakaupo na sa lamesa na may nakahain na pagkain. Binabati ni Sharon ng maligayang bagong taon si Howard at inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sinabi niyang may regalo siya para sa bagong taon para sa kanya. Isang heart-shaped na kwintas ito. Sobrang tuwa ni Sharon. Sinabi niyang napakaganda nito at pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na tulungan siyang isuot ito na kanyang ginawa. Sinabi niyang napakaganda nito. Nagpasalamat si Sharon sa kanya ng isang mapagmahal na halik. Inisip ni Howard na talagang nagustuhan niya ito. At pagkatapos ay naalala niya noong nagbigay siya ng regalo sa kanyang ex-girlfriend. At tuwing ayaw nito, sinasabi nitong wala siyang panlasa. At dahil doon, pagkatapos ng ilang beses na pagtatangka, tumigil na siya sa pagbibigay ng regalo sa kanya.
Nasa kung paano man, ay isa sa mga bagay na inihampas nito sa kanya nang sila'y maghiwalay. Na hindi siya nagbibigay ng regalo. Hay nako, ang sama naman ng babaeng iyon. Sinabi ni Sharon na anuman ang mangyari sa kanila sa hinaharap. Lagi niyang maaalala. Ang araw na ito, lagi niyang maaalala kung gaano siya kabait. Nagtataka si Howard kung hindi rin ba ito magiging tulad ng kanyang ex na isang kakilakilabot na tao sa huli. Pero kahit na, kapag kasama niya si Sharon, lagi siyang masaya na makipag-usap. Kahit anong sabihin niya, palaging nakikinig si Sharon ng pasensya. Minsan ay sumasagot siya, ngunit kapag hindi kaya. Hindi naman ito mukhang nababahala at sinisiguro na hindi siya iistorbahin. Iniisip ni Howard kung gaano kasarap ang pakiramdam na ito. Pagkatapos ay uminom siya ng marami sa kanyang alak. At sinabi kay Sharon na hindi siya uuwi ngayon. Naunawaan ni Sharon ang pahiwatig at sinabing, okay. At, well, makalipas ang ilang sandali, tapos na ang hapunan. Naliligo si Howard at napansin ang kanyang katawan at napahanga siya. Mukhang talagang nagbayad ang premyo mula sa huling laro. Si Sharon ay nasa banyo, tinatapos ang pagpapatuyo ng kanyang mga kamay ng buksan ni Howard. Ang pinto ng shower at tinanong kung gusto ba niyang maligo kasama niya. Nalabis na ikinahihiya ni Sharon, nagring ang kanyang cellphone sa sala. Pumunta siya para sagutin ito at nakita na ang tawag ay mula sa isang contact na nakalista. Alam mo kung sino ang sinagot niya at sinabi niya na alam mo kung sino na ang kanyang bayaw. Matagal na mula nang huli silang nag-usap. Kamusta ka na? Sumagot siya na akala niya ay hindi na ito tatawag, akala pa nga niya ay isang scam ito. Paglabas ng bida sa shower, napansin niya na naroon si Sharon at may kausap. Sinasabi ni Sharon na naiintindihan niya iyon pero hindi niya gustong makipag-usap ngayon. At pagkatapos ay pinutol niya ang tawag. Sinurpresa siya ni Howard mula sa likuran, niyakap siya at tinanong kung ano ang nangyari. Oo, mga kaibigan, ngayong araw ay parang nakadiskarte ang ating bida. Sinabi ni Sharon na tawag lang sa trabaho iyon, walang seryoso. At mula sa nakikita niya, tapos na siya sa paliligo. Ngunit hinigpitin ni Howard ang kanyang yakap at pagkatapos ay pinaling ang katawan ni Sharon, itinulak siya sa pader. Iniwan siya sa posisyon na parang natalo si Napoleon sa digmaan. Well, makalipas ang matagal na video workout, nakita natin na si Sharon ay napaidlip. Ngunit si Howard ay nakatingin pa rin sa kanya. Pinagmamasdan niya kung gaano siya kaganda at sinabi sa sarili na ang pagdikit sa isang tao ay nagbibigay sa kanya ng napakagandang pakiramdam. Kahit na isang araw ay mawala siya sa kanyang buhay, ngayon ay kanya siya. Ngunit nakakatawa dahil sa panahon ng kanilang ginagawa. Hindi siya mukhang pamilyar sa mga kangki na bagay. Ito kaya ang unang beses niya. Well, sa kanyang edad, sa mga diskarte na ginagamit niya sa mga lalaki at sa kanyang banging body. Mahirap paniwalaan na virgin pa siya hanggang ngayon. Ngunit hindi niya ito matanong ng ganoong bagay. Siguradong magagalit ito at siguradong gagawin ito. Baka suntukin siya o kung ano paman. Pero anyway, kahit ito man ang unang beses niya o hindi, tapos na ito. Alright, mga kaibigan, dumating na ang susunod na araw. Sila ay nasa isang istasyon ng tren, naglalakad ng magkahawak kamay. Pagkatapos ng lahat, sila na ngayon ay isang magkasintahan. Iminungkahi ni Sharon na mula ngayon ay magpanggap silang hindi magkakilala. At kapag pumasok na sila sa istasyon, siya ay dapat na lumapit sa kanya at simulan siyang akitin. Hindi maintindihan ni Howard. Tinanong niya kung bakit at sinabi ni Sharon na siya dati ang sumusunod sa kanya. Ngayon gusto niyang makita kung ano ang pakiramdam kung siya naman ang manliligaw. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Howard, ngunit pumayag siya, kahit na medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Hindi naman siya humihiling ng anumang labis at wala namang gastos sa kanya. Kaya naroon sila sa istasyon ng tren. Isang napakainit, hindi kilalang babae na mukhang mayaman. Ay naroon, nag-iisa, nakatingin sa kanyang telepono habang ang mga lalaking dumadaan ay tinitignan siya. Halos lahat ng lalaki na dumadaan ay tinitignan siya. Hanggang sa lumapit ang isa sa kanila at bumati ng hi, at tinanong kung pwede ba niyang malaman ang pangalan niya. Ang babaeng abala sa kanyang cellphone ay parang ngayon lang napansin ang presensya ng lalaki. Ngumiti siya ng magalang at nagsabing, hindi. Isa sa mga lalaki na kanina pa tumitingin sa babae at nasaksihan ang pangyayari, ay nagtaka kung anong klaseng lalaki ang lalapit sa babae ng ganoon lang kasimple. Gusto ba niyang mapahiya? Nagtanong ang lalaki kung bakit, at ang babae ay simpleng nagsabing ayaw niya lang. Parang hindi naintindihan ng lalaki ang sinabi niya at sinabing gusto talaga niyang makilala siya. Nagtaka ang lalaking nanunood kung anong problema ng taong ito. Siyempre, iisipin ng babae na paalisin siya, ngunit nagtanong ang babae kung bakit.
At sinabi ng lalaki na dahil napakaganda niya. Ang lalaki na nanunood ay nabigla na, iniisip na pagkatapos marinig iyon. Mas lalo lang siguradong isipin ng babae na isa lang siyang ordinaryong lalaki, at tiyak na tatanggihan siya. Ngunit nagtanong muli ang babae kung ano pa, at sinabi ng lalaki na mayroon siyang magandang katawan at mukhang karismatiko. Nagtanong muli ang babae kung ano pa, at sinabi ng lalaki na lalo na ang kanyang mga mata na napakaganda. Para silang dalawang kumikislap na hiyas. Kapag tinitingnan siya ng babae, bumibilis ang tibok ng puso niya. Iniisip ng lalaking nanunood na wala sa lugar ang lalaki, at sinasabi ang mga ganang bagay sa isang babaeng ngayon lang niya nakilala. Parang hindi naman totoo ang mga sinasabi niya. Walang babaeng gusto makarinig ng ganitong kalokohan, ngunit tila nagustuhan ito ng babae. Parang medyo nahihiya pa siya. Hindi makapaniwala ang lalaking nanunood, at iniisip kung nasaan ang dignidad ng babaeng ito. Hindi naman mukhang maganda ang lalaki para maging catch. Sinabi ng lalaki na ibigay sa kanya ang kamay ng babae, at nagtanong ang babae kung bakit niya gusto ang kanyang kamay. Sinabi niya na may sorpresa siya para sa kanya. Iniabot ng babae ang kanyang kamay, at mabilis siyang inaliw ng lalaki. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Hindi makapaniwala ang lalaking nanunood, tinitingnan na ang dalawa ng walang pag-aalinlangan. Nagtataka kung totoo ba na napadali ng lalaki na hawakan ang kamay ng babae. Nagtanong ang lalaki kung nararamdaman ng babae ang tibok ng kanyang puso. At sa puntong iyon, halos umiiyak na ang lalaking nanunood, iniisip na ang lalaki ang bayani ng buong henerasyon ng kabataan. Inanunsyo ng boses ng istasyon na paparating na ang tren, at hiniling sa lahat na manatili sa likod ng dilaw na linya. Sumakay ang magkasintahan sa tren pagkahinto nito sa istasyon. Nagsara ang pinto, at nagsimula silang maghalikan sa loob. Sa puntong iyon, nakahiga na sa lupa ang lalaking nanunood, ganap na hindi makapaniwala. Nagtataka kung bakit lagi siyang nare-reject tuwing lumalapit siya sa babae. Dahil ba isa siyang nerd at puro video games lang ang pinag-uusapan? Katulad ng karamihan sa inyo. Ngunit ngayon, may natutunan na siya kung paano lapitan ang isang babae. Sa loob ng tren, tinanong ni Sharon kung nakita ni Howard ang mukha ng lalaki habang tinitingnan sila, at sinabing hindi niya napansin. Parang sineryoso ng lalaki ang kanilang eksena. Susubukan kaya niyang lapitan ng isang babae tulad ng paglapit ni Howard sa kanya. At sinabi ng bida na hindi, walang taong ganoon katanga. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto ang tren. Ngunit kalaunan, naglalakad na ang dalawa bilang magkasintahan sa kalye. Mukha silang masaya, ngunit parang may mali. Parang may sumusubaybay sa kanila na kotse. Isang mamahaling Mercedes ang nasa likod nila. Sinabihan ng lalaki sa loob ng kotse ang driver na magpatuloy at sundan ang babae. At sinabing, oo, Mr. Luo. Sinimulan ni Mr. Luo na kunan ng litrato ang dalawa. Naglalakad at masaya. Pagkatapos ay nagsabing, interesante, parang ordinaryong babae lang siya, hindi ba? At pagkatapos ay sinabihan ang kanyang tauhan na imbestigahan ang lalaking iyon. Nagtapos ang kabanata. At nagsimula ang susunod sa Airbnb na inupahan ni Sharon. Nagluluto si Sharon habang nakikipag-usap sa telepono. Sinabi ng kausap na ang ari-ari ang nakuha niya kapalit ng nakababatang kapatid. Ay pag-aari ng pamilya Luo, at ngayon ay dapat ibalik sa nararapat na may-ari. Tama ba? Walang sinabi si Sharon. Tinanong ng kausap kung dapat ba niyang harapin ang lalaking. Ang pangalan ay Howard Chen. Dati siyang nagtatrabaho para sa kanilang kumpanya, at ngayon ay kasama siya. Iniisip ni Sharon na sa mundong ito na puno ng kalupitan, ang pagkawala ng kayamanan at katayuan ay maaaring masaktan silang dalawa. Kaya't sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ng lalaki na narinig niyang nagsimula si Howard Chen ng sariling negosyo. Parang sugal, hindi ba? Inilagay niya ang lahat ng kanyang pera rito. Kung hindi ito magtagumpay, mababankrupt siya at kailangang bumalik sa pagtatrabaho para sa iba. Kaakit-akit ang kanyang tapang. Sa malupit na mundong ito ng negosyo, maaaring matapos agad ang bagong kwento, hindi ba? Iniisip ni Sharon kung ibig sabihin nito ay may gagawin siya laban kay Howard. Pagkatapos ay sinabi niya na mas nakakainis siya kaysa dati. Makalipas ang ilang sandali, naghain na ng almusal. Nagising si Howard na maayos ang pakiramdam, at agad nakatanggap ng halik mula kay Sharon. Sinabi niya, magandang umaga, ngunit hindi sumagot si Sharon. Sa halip na may bahagyang malungkot na tingin, sinabi niyang kailangan na niyang umalis. Nag-inat si Howard at tinanong kung saan siya pupunta. Maingat niyang hinaplos ang mukha ng lalaki at sinabing kailangan niyang pumunta kung saan siya kailangan. Sa puntong iyon, napansin ni Howard na may mali at tinanong kung kailan siya babalik.
Sa malungkot na tingin, sinabi ni Sharon na hindi niya alam. Hinawakan niya siya at tinanong kung pwede bang manatili na lang, ngunit sinabi niyang kailangan niyang harapin ang isang napakabigat na problema. Tinatanong niya kung ano ito, ngunit sinabi ni Sharon na hindi niya pa pwedeng sabihin. Tinanong ni Howard kung paano kung hingin niya na huwag siyang umalis, ngunit sinabi niyang pasensya na, kailangan niya talagang umalis. Kaya't bumangon na siya at sinabing inihanda na niya ang kanyang almusal sa mesa, huwag daw niya itong kalimutan. Iniisip ni Howard na lagi siyang ganito. Kapag nagdesisyon na siya, walang makakapagpabago sa kanyang isip. Tinanong niya kung ano siya sa buhay ni Sharon at huminto si Sharon sa pinto. Pagkatapos ay sinabi niyang siya ang kanyang unang lalaki. Nagulat si Howard at sa huli sinabi niyang siya ang tanging lalaki sa kanyang buhay. Pagkatapos ay umalis na siya, sinara ang pinto ng tuluyan. Naiwan si Howard na nag-iisip. Kaya iyon na nga, tapos na ang lahat. Alam niyang mangyayari ito. Pero hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis. Sa totoo lang, ang lahat ng ito ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Nakahiga si Howard doon, iniisip ang mga nangyari. Matapos ang lahat ng iyon, magtatapos lang pala ang lahat ng ganito. Lumipas ang ilang oras at nakita natin na binlock na siya ni Sharon sa WhatsApp. Nang pumunta siya sa kumpanya ni Sharon para makita siya, hinarang siya ng security guard. Naghintay siya sa labas ng kumpanya ng ilang araw pero hindi niya nakita si Sharon kahit gabi na. Talagang nagdesisyon na si Sharon na putulin na ang lahat ng ugnayan sa kanya na naging dahilan upang lunurin ni Howard ang sarili sa alak. Nandun siya mag-isa sa kanyang apartment, lasing na lasing, iniisip kung bakit niya kailangang magdesisyon ng ganito mag-isa. Ano ang nagbigay sa kanya ng ideya na hindi niya kayang harapin ang anumang bagay kasama siya? Bakit laging siya ang nagdedesisyon kung mananatili o aalis? Galit na galit si Howard. Talagang galit, pero malungkot din siya. Sa nabasag na puso, sinabi niya sa kanyang sarili na yayaman siya. Maraming pera, wala siyang pakialam sa kahit sino. Habang umiiyak na, sinabi niyang susundan niya ito. Ipapaalam niya na siya ang nagtatakda ng mga patakaran sa kanilang relasyon. Kapag siya ang nagdesisyon ng hindi, walang makakahiwalay sa kanila. Kasama na, sa sandaling iyon, unti-unti siyang nawawala ng malay. At pagkatapos, tuluyan na siyang nawala ng malay. Ang kanyang TV, na naka-on lang upang bigyan siya ng pakiramdam na hindi siya nag-iisa, ay nagpapalabas ng isang programa tungkol sa pinakasikat na idol group ng kasalukuyan. Ang mga babae ng grupo ay isa-isang ipinakikilala. At silang lahat ay napakaganda. Sa harap ng ating lasing na bida, muling lumitaw ang screen ng sistema. Matapos ang matagal na panahon, ang parehong kakaibang robot na unang tumawag sa kanya sa laro ay nagtanong kung nais niyang sumali sa bagong hamon, Era of Mist. At sa ibaba nito, mayroong opsyon na tanggapin o tanggihan. Ang bida ay masyadong wala sa sarili at hindi man lang nakita ang screen ng sistema. Ang nais lang niya ay magbuhos pa ng kanyang alak. At kalimutan ng babaeng ito na sumaksak sa kanyang puso. Sa pag-abot niya sa bote, aksidente niyang napili ang opsyong, oo. Agad na kinumpirma ng sistema ang pagpili ng manlalaro. At pagkatapos ay dinala si Howard sa kanyang susunod na laro sa mundo ng panaginip.